Oo nga guys, kasi check yung Google Map, train station to. So itong airport natin guys, is first time ko dito. Siyempre alamin natin kung paano yung process. Wala na, asan yung mga shops? Kala ko ba? Kala ko naman maraming shop. Bakit ang gwapo na ito? Tumis, kanina. Okay, tignan nyo ako, cute, ang liit. What's up everyone? It's me again, Mark Paragas. Another day, another travel vlog. And guys, let me tell you na nagbabalik tayo dito sa Vietnam. And syempre for the entire journey natin, samahan nyo akong i-explore ang Hanoi! Hanoi! Sabi ko naman sa inyo guys, diba? If ever magbe-Vietnam man tayo, ayoko yung parang isahang puntahan na sa Hanoi, sa Saigon, tapos sa Da Nang. So ngayon, after ng Taiwan, nandito na naman tayo sa isang international flight journey na for sure aabangan ng karamihan sa inyo kasi marami nagme-message sa akin na mag-Hanoi naman daw ako nung nasa Da Nang tayo. And yan, ito na. Easy lang kayo. Ito na. And guys, alam nyo ba? Ito ha, medyo kagagaling lang natin sa sakit. Sa ubo, hindi naman yung grabing ubo-umbo kumbaga parang may ano lang, makati lang yung lalamunan ko palagi. Pero pagaling na. So ngayon, iniisip ko tuloy kung, kasi pag every time na nagsasalita, kung bakit yung lalamunan ko, meron naman ako mga strepsils na dala. So syempre, sabi ko sa inyo, diba, pag nasa travel tayo, walang makakapigil sa atin. Pero syempre, dapat may pahinga pa rin tayo. Alright, so guys, kakalapag lang actually natin dito sa Hanoi. So itong airport natin guys, since first time ko dito, syempre alamin natin kung paano yung process pag-arrive ninyo hanggang paglabas ninyo ng airport. And this airport guys is called Noi Bai International Airport, Terminal 2 and Sin Chau. So sige, maglakad muna tayo. And actually guys, kakababa lang natin. Lumipad na naman tayo via Cebu Pacific. Ang flight time natin guys ay inabot ng 3 hours and 5 minutes. Alam niyo naman, ang Vietnam is 1 hour behind sa time. So ngayon, currently it is 7:54 AM na guys. So dyan sa Pilipinas is 8:54 AM na. Ayan. Dito na naman tayo sa kanilang mga travelator or walkalator. Ayan. So syempre guys, wala tayong kalam-alam nga dito, di ba? So ang gagawin natin, parang this video is to welcome you guys dito sa Hanoi International Airport. And syempre, what are the things that you need to do on your first hour here sa Noi Bai International Airport? So palagi ko naman yung sinasabi guys na first things first. Kapag dating nyo dito or kahit saan kayong bansa pupunta, kailangan nyo i-clear muna yung immigration. So yun ang unang natin gagawin. And check natin kung ano nga ba yung expect natin dito sa airport. Tapos, syempre, claim ng luggage, then custom, activate tayo ng eSIM, tapos magwi-withdraw, and then mag-grab tayo going to our accommodation. Since maaga pa guys, lilibutin muna natin to. Kumbaga parang gusto ko tapusin yung vlog ko dito sa airport kung ano man pwede kong i-cover. Kasi last time na nagdanang tayo, di ba? Parang naputol kasi may kinuha tayong transfer, security unlock, na not knowing na naghihintay na. Which is sinabihan ko kasi siya that time na na punta ka ng mga parang bigyan mo ka ng 1 hour to 2 hours para makapag-vlog. Paglabas ko, sakto, nandun na yung susundo sa atin. So ngayon wala akong kinuhang transfer guys. Meron actually nire-refer si Kuya Tanlok na kaibigan niya na taga dito sa Hanoi. Pero hindi ko muna kinuha kasi parang gusto kong pag-aralan muna kung ano yung pwede kong kunin or i-DIY kung pwede. Tapos yun nga, plus ayoko nagmamadali. So ngayon, since wala tayong sundo, and then we have our time to explore this airport. Okay, so now let's proceed to the immigration. And sabi guys ng piloto natin sa Cebu Pacific, ang ground temperature daw is 20 degrees Celsius. O diba? O diba? So yan, just follow the signs. Kaya actually guys, kung gusto niyo naman pumunta ng Da Nang, ng Saigon, at kahit saan pa basta within Vietnam, pwede naman kayo mag-plane, mas mabilis. And yan, sabihan ko na kayo, since nandito tayo sa Hanoi guys, di ba kung ang Da Nang merong Bana Hills, dito sa Hanoi merong Sapa. So syempre, expect nyo na pupunta tayo doon. Yehey. Ay, mukhang mahaba-haba ito Tara, magkwentuhan muna tayo. Ay, Qatar. Ang laki ng Qatar, oh. Laki ng airplane ng Qatar. Tingnan lang natin. Ang ganda, ang laki. Ayan, oh. Kita nyo ba? Sagot. Ayan. Hindi ako masyado makatawa guys Kasi pag tumawa ko ng, alam nyo na, uubuhin ako. Ayan, oh, ang ganda, ang laki.
Alright guys, so ito may signs ulit dito na ang arrival immigration is turn right. Ito na. So ayan. Auto Bank. Yan. May ATM agad dito guys, so kung gusto nyo. So bali na sa immigration na tayo guys. Bawal ang camera, bawal ang videos, kaya pasok na tayo. Okay? Let's go. A few moments later. Alright guys, so kakalagpas lang natin ng immigration kasi walang katao-tao. Naubos na eh. Diba bago kasi ako nag-intro, inubos ko muna yung mga kasabayan natin mga Pilipino. So nakasiguro mga 10 minutes ako bago ako mag-start mag-vlog. And then ayan, nasa taas yung immigration, then bababa kayo dito para sa arrival hall. Alright, so nandito na yung mga carousel kung saan i-claim yung mga luggage. And in-announce naman na ang luggage natin ay sa carousel number 4. Ay! Wala nang katao-tao. Ang liit lang din pala niya, para siyang ano guys, para siyang Danang International Airport din. Pero pagdating sa immigration, mas mabilis dito as in wala ka nang gagawin, wala ka nang ginawa. Ayun yung luggage ko na iwan. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayun yung luggage ko, dumaan na. Ang nag-iisang yellow Ranger. Tapos ayan, nasa taas yung immigration. Bababa lang kayo dito. Tapos explore natin to. Sinasabi ko nga sa inyo, diba, hindi tayo nagmamadali. Parang feeling ko may pinaka-arrival hall pa doon. Okay, lalabas tayo sa custom. Tapos doon tayo sa pinaka-arrival hall. Kaya pala parang wala masyadong tao dito. Pagkuha ko ng luggage, lalabas tayo dito. Dapat nating to declare kasi wala naman tayong mga goods na pinasok dito sa Vietnam. So dito tayo sa kulay green, okay? If you have any goods to declare, sa red kayo, mas okay na yung i-declare nyo talaga. Kaysa naman illegal nyo siyang ipuslit. Kung meron kayong mga meat, mga sigarilyo, mga ganyan na alak. I'm not sure kung kasama alak ha. Basta ganon, check nyo na lang yung website ng International Airport nila para sa mga list na mga dapat i-declare. Okay? So see you guys outside. Alright guys, so this is what I'm talking about. Meron pa pala silang pinaka-arrival hall. Parang naiya lang. Pakita ko sa inyo syempre. So meron ditong money changer. Ayan, yung Vietel. Tapos I think nag-o-offer din sila ng SIM card. Dito tayo sa likod. Ayan, may lost and found baggage dito. Just in case lang naman. Tapos may toilet dito. And then dito tayo. Ayan, may clock din pala dito. So I guess if kumuha kayo ng mga SIM card, tsaka mga transportation services, ayan o. 5G. Ayan, SIM card. Ayan, charan. Ayan, marami pala. Magkakatabi pala sila. Ayan. Currency exchange, tsaka SIM card. Tapos dito naman, same din. Ayan pala. Mga currency exchange. Tapos, ayan, mga SIM cards na dito sa dulo. Ayan, diba? Nakakatuwa. Tapos, dito naman, merong coffee shop, which is ito, Coffee Bakery and Fine Food. Ito siya. Tapos, dito kayo tatambay. Tapos, meron ditong, ayan, bukas ba to? Ayan. Doon kasi guys, nakapila sila, ang dami nila doon. Ano ba yung pinipilaan nila? Agribank. Tapos dito, may BIDB, Autobank. Meron din namang Autobank doon. Meron akong listahan nito eh. Wait lang ha. Kung magkano yung pwede mong i-withdraw, depende sa bank. Check natin ha. Gusto ko sana i-check kung magkano yung SIM card kapag hindi kayo kukuha sa Klook or kahit saan. Nakakayang pumunta doon kasi sila, nagtatawag talaga sila. So anyway guys, meron na kasi tayong may eSIM na tayong binili sa Klook, amounting to 900 ata. Kasi unlimited na naman yung kinuha natin. And I hope na gumana na naman yung niya, hotspot. Kasi palagi may problema, di ba last time, nagkakaproblema ako sa upload nung nasa Danang tayo. Kasi nga, kumbaga parang may limit lang yung unlimited data niya. Tapos nag-refresh na ulit siya kinabukasan. So ayun. So, ang gagawin muna natin guys, syempre after maklaim yung luggage, bili kayo ng SIM card, meron naman dito, at saka mag-withdraw. So ngayon, activate muna natin yung eSIM natin guys, para at least connect na tayo kung saan man tayo pumunta, at saka makapag-grab tayo after here sa airport. So actually, kapag kukuha kayo ng SIM card guys sa Klook, mapaano yun, kahit saang bansa guys,
you can use my promo code MarkParagasClub for instant discount up to 5 times use per account. Ang gagawin nyo lang is mismong i-open nyo lang yung clock ninyo guys. Tapos meron na doon, puntahan nyo yung voucher ninyo at meron na kayong i-click na activate. So after you activate yun na, dire-diretso na yun. Okay, so yun yung gagawin natin. May wifi ba dito? Ayun, free wifi Noy-Bay Airport. Connect lang tayo doon. So hanapin ko lang yung clock na binili ko. Ito, yung sabi ko sa inyo guys. So, click nyo lang yung activate. Tapos automatic na yan. I-set up nyo na yung phone niyo for the eSIM. Basta make sure follow the instruction ha. A few inches later. Okay guys, so activated. Sabi ko sa inyo eh. Okay. So guys, activated na yung ating eSIM. Naka 5G tayo in fairness. So, doon kasi, ito 'di ba, mahaba yung pila. Agribank nga yung nila, pinipilaan. I'm not sure kung bakit ha. Aalamin natin yan. So anyway, pakita ko muna sa inyo kung ano pang pwedeng makita dito. So dito tayo galing. Tapos ayun, nandun sila halos nakapila sa Agribank. Meron dito second floor, third floor, hanggang third floor. Pero saka na tayo dyan. May currency exchange dito. Meron ditong currency exchange din. Ayan, tapos money changer. And then, ito, yung Noy-Bay International Airport Information Desk. May Popeyes dito guys. Kung gusto nyo kumain. May T-Live. In fairness, oh. Tapos dito ulit yung isa pang labasan. Pag galing kayo sa loob. So merong bilihan, parang mini convenience store dito. Ito na guys, may banh mi. May rice bowl dito sa gilid. Tapos money changer ulit. Tapos nagbebenta ng SIM cards. Kung gusto niyo ha. Ayan na siya. So maliit lang pala. Actually guys, may tira pa naman ako na cash nasa parang nasa 700,000 dong. So mga nasa yun? Mga nasa hindi ko alam. Ayan guys, so may na-search ako na yung mga bangko kung magkano yung mga withdrawable limit niya. Yung mas mataas sa HSBC. Kaya niya mag-withdraw guys sa isang withdraw na 10 million dong. Pero syempre may transaction fee. Pero at least isahan na yon. Dito kasi sa pinipila nila Agribank, parang nasa 3 million lang. Kasama na yung BIDB. Hindi ko lang sure kung bakit. Try nga natin. Sige nga. Nakaka-curious ako dito. Ayan. Nakapila sila. So pila rin tayo dito. Okay. Agribank. Kasi na-try natin sa BIDB. 3 million lang yung maximum. Tapos may transaction fee. Dito naman sa Agribank. Check natin. Merong Vietinbank. Check natin yun. Vietinbank. Yung nasa gitna is 2 million lang. So sige, balitaan ko kayo mamaya. Okay? Later. One eternity later. Alright guys, so after 30 minutes, charot lang, mga siguro 15 minutes na pila, nakapag-withdraw din tayo, finally, and nag-withdraw tayo ng 3 million dong, around 6,600 to 700, parang ganun. Tapos nagdalawang transaction tayo guys, kasi nga, parang alalayo pala ng HSBC dito. So, ang ginawa ko, dalawang transaction, and then meron transaction fee guys na 22,000. So, lagay ko lang conversion dito. Kaya siguro siya, maraming pila. Kasi dun sa BIDB, ang transaction fee niya guys is 3% ng withdrawin mo. So di ba nakakaloka? So anyway, since tapos na tayo, actually yun lang, recap lang natin ulit. Immigration, luggage, tapos custom, and then eSIM or biligay ng SIM card dito, and then ATMs para sa cash withdrawal. Actually magbubook na tayo ng Grab going to our accommodation, and by the way, we are going to stay sa Mercure Hanoi Lagare, and syempre it's under Accor Hotels. Alam nyo naman yung mga perks natin. Pero this time guys, wala siyang access o wala silang lounge access. Pero may free breakfast tayo. And syempre, magkakaroon tayo ng hotel tour, room tour, at saka breakfast buffet experience. So for now, since nandito tayo sa airport guys, at saka naisip ko na wala akong masyadong gagawin kasi sobrang bilis lang pala ng process dito. Wala pa nga 1 hour kung tutusin. Nagpahaba lang ng oras tong ATM. Pero kung preferred nyo naman magpapalit ng pera, then pwede. Parang siguro from arrive ninyo, paglagpas ng immigration hanggang dito na sa pwesto ko, nasa lang. Parang 30 minutes lang. As in, wala masyadong pila. And ngayon in fairness, Sabado. Tapos alas 8. Hindi, wait lang, alas 9 na. Alas 9 na ng umaga. And wala masyadong kapila-pila, wala masyadong katao-tao. Tapos ang gagawin natin ganito, may nakita kasi ako dito. Since maliit lang naman tong airport na to, what if
libutin na lang natin yung pwede nyo expect sa second floor at saka third floor. So, kita-kita ko na dito. Ayan, so first floor, kung nasan tayo, is arrival. Second floor guys is shops, restaurant, tapos mga left baggage service. Third floor is departure check-in lobby. Naisip ko kasi guys, kasi pag umuwi tayo kahit saang bansa, hindi tayo kumukuha ng video or hindi na tayo nagbablog kasi parang ano ko na yun, pagod na ako for the entire trip natin dun sa bansang pinuntahan natin. Katulad nung nagdanang tayo, wala na tayong shots, di ba? Nung nag-departure tayo, nag-check-in tayo. So ngayon, parang gusto ko libutin para sa inyo. Parang getting to know this, Noi Bai International Airport. Ayan. So gagawin natin guys, punta muna tayo ng third floor. Check natin kung ano itsura yung departure. Kasi, syempre pag umuwi tayo, hindi ko na siyang mabibidyohan. So ngayon natin videohan. Tapos baba tayo ng second floor para sa mga shops. So ito yung elevator. Magkabilaan yan. Meron din doon sa dulo. Alright guys, so nandito na tayo sa third floor. Ang departure hall. Ayan siya. O diba? Tapos, pakita ko sa inyo syempre. If ever mag-grab kayo, may private transfer kayo going here sa airport, for sure dito kayo bababa. Ayan. Bubuksan naman to. Ayan. Tapos, papasok kayo dito. And then, ay, ang gwapo naman nun. Ayan naman tayo. Ang dami na mag-i-inarte dyan. Ayun o. Gwapo ni kuya. Tapos, gagawin nyo, syempre, didiretso kayo dito. First time natin, di ba? Ay, nagano pala to. Meron pala ditong baggage wrap. And baggage wrap, how much? 60,000, 120. 60,000 regular price. Tapos 120 ang oversize. Di ba kuya? Charot lang. And then, pagpasok nyo dito muna kayo syempre sa monitor. Kasi hindi pa natin sure kung saan yung Cebu Pacific. Check lang natin ha. Kasi Cebu Pacific ulit yung sasakyan natin pa uwi. Kasi nandiyan na rin yung check-in counters. Ayan, wala akong nakikitang Cebu Pacific guys. So check nyo lang dyan, tapos ito na siya. Napakaliit lang din ha, hindi kayo maliligaw. Huwag kayong mag-inarte. Charot lang. Tapos meron pang fourth floor pala guys, coffee and restaurant. Parang after check-in, pwede na kayo dumiretso muna doon kung nagugutom kayo. Yun sa taas, sa fourth floor. Meron pa palang fourth floor. Pero yung elevator dito kasi accessible lang hanggang third floor. Tapos may iba ng daan going to the fourth floor. Tapos ang parang counters lang niya guys is A, B, C, D, E, F, G at saka hanggang H lang. Okay? For sure yung immigration dito yan sa likod. After na. Dito na muna tayo. Ayun pala, may baggage wrapping service dito. Meron din dito. Ayun lang siya. Tapos meron din ulit mga doon. Big bowl. Meron doon, tapos parang merong souvenir shop nandun. Ayun lang. Ito na siya guys. Medyo marami tao, crowded kung tutusin kasi nga maliit lang yung airport. Tsaka marami atang flight. Ayan, okay. So we are done here. Ano bang gagawin natin? Baba na tayo sa second floor. Tara. So same elevator. Let's go. Okay guys, so nasa second floor na tayo. Pag-open nung elevator, ito agad yung bumungit sa atin. Meron din ditong bilihan ng SIM card, merong money changer, tapos Bow Coffee and fast food. And then, sabi dito, merong mga shops at saka service counters dito daw. Kasi tignan nyo pag i-check natin, wala na sarado na. Pero sabi kasi diba, sa parang signs niya na ang second floor is more on shops daw. Ay, andun pa pala. Ayun. Pero hindi ganun kalawak. Pero check natin dito sa kabilang side. Kung ano meron. Kung gusto niyo ng mga authentic food, syempre, lalo na kung kakarating nyo lang, pwede kayong umakyat dito guys para kumain. Ito may luggage storage. Ayan. And then, wala na. Ano to? Toilet. Tapos, ano to? Okay, sleep pad. Okay. Pag napaaga kayo, pwede kayo matulog muna dito. Ganon. Okay, ang taray. Meron din naman ganyan sa atin. Wala na. Asan yung mga shops? Kaloka ba? Kala ko naman maraming shops. Wala, hindi pa tayo makakapag-check-in guys kasi 9 AM pa lang. Ang check-in time is around 2 PM pa. Okay, so hindi pa tayo pwede. Nandito naman na tayo. Silipin natin sa kabilang side. Para at least pag napaaga kayo dito, alam niyo na ang pupuntahan nyo, di ba? Huwag kayong
Ayun, may mga kainan pa pala sa kabilang side. Ang taray, yung mga money changer dito, nagbebenta na rin ng SIM card. So, hindi nyo na kailangan lumipat ng iba pang store or shop. Tapos ito, pwedeng pumesto dito, tambay-tambay kung gusto nyo matulog. Pag pwede yung sarili ninyong upuan. Ito, may Vietnam tourist SIM card, tapos money changer. And then, ito yung shops. Okay. Huaan Cafe and Fast Food. Tapos, ano yung Song Viet Corp? Parang ano na office na ata. Yung nasa dulo. Ito naman guys, ayan o. Customer Complaints Settlement Office. Kung may mga complaint kayo. And then toilet na ulit. Wala na. Okay na. So that's it. Nakakatawa. Ang liit lang no, pero alam niyo yun, yung andito na. Hindi na kayo maliligaw. Yung wala ng ano, yung wala na maraming hanash. Paglabas nyo, yun na. Tapos at least alam nyo na ha. At least alam nyo na kung anong gagawin nyo tsaka saan kayo pupunta kapag pauwi na kayo ng Pilipinas. So, sa third floor kayo pupunta. Yun ang departure. Ito. Ito yung isang elevator. So, baba na tayo. Tapos check natin kung ano pa yung pwede nating makita sa baba. At saka kung saan yung grab. Kasi mag-grab tayo guys. Let's go. O, diba? Easy peasy. Wait. Yan. Yan, pwede na tayo lumabas dito. Tapos check natin kung ano pa may nasa labas. Maraming lumalapit para mag-offer ng taxi service. Naghahanap ako ng gwapo eh. Charot lang. Ayan. Malamig nga siya. Mainit sa loob, pero malamig dito sa labas. Bakit ganon? Char. Ayan siya guys. May mga signs naman. Private car, car parking, ayan. Tapos may shuttle bus pa nga sila going to Terminal 1. Kasi Terminal 2 dito. Minibus, bus going to the city. O diba, nakakatuwa. Tapos dito naman, sa side na to, may bridge pa guys, so, connecting. Hanggang saan kaya to? Dun sa kabilang side, sa parking. I think pwede nang mag-grab dito kahit saan. Like, mayroon kasi mga parang mga bay area din, no? Like, Bay 11, Bay 10, ganyan. Tatry natin yan. Pero, wala pa tayong wala pa tayong... Ayan, gwapo naman nun. Sana pala napasundo na lang tayo. Charot lang. Mga ano, mga pang nanay na post. Alright, so that's it guys. Hindi pa tayo makakapag-check-in guys ha, kasi nga mag-alas 10 pa lang. So gagawin natin, lalagay muna natin itong luggage natin guys sa kanila. And then, check natin kung ano yung pwede natin puntahan within the area. Gusto ko agad kumain. Gusto ko agad matikman yung mga Vietnam. Charot lang. So if ever guys, may mga Grab application na kayo na ginagamit nyo sa Pilipinas, wala na kayong kailangan gawin, okay? Kapag kumonect na kayo sa internet, automatic, mag-ano na lang kayo. Lagay nyo lang car. Eh nakakatuwa guys, meron siyang information. Kunyari ito, sabi dito, from the arrival gate, head towards the Pillar 11. Which is ito. Itong 11 na to. Tapos, tatawid pa tayo. From the Pillar from the Pillar 11, cross the crosswalk to get the pick-up location. Tapos the pick-up location is in front of here. Yun lang. Kasi dalawang way pala siya. Dito at saka doon sa kabilang side. Andali. We're heading to Mercure, Hanoi, Lagare. Ay, merong voucher. Oh, pasok. So, nasa 306 na lang, guys. Pamasahe natin, guys, is 306,800. Okay, book the Grab car na tayo. Ay, ang guwapo. Uy, ang guwapo. Wait lang. Bakit ang guwapo nito? Ba't ganun? Sasakay ba tayo? Char. Guwapo ba siya? Baka naman iba yung itsura niya. Wait lang. Ha, nataranta. Sabi niya, I'm coming. Please wait me 5 minutes. Okay, sure. Pag guwapo talaga, nag-iiba yung mood. Sige, 5 minutes pa daw. 2,000 years later. So finally guys, we are here. Welcome to Brazil Hotel. Okay, thank you. Good morning. Miss Patagas. Yes. So thank you for staying with us today and thank you for being a member at Sephora. Yes. Sure. So please reconfirm the booking with us today. Please check out this welcome link. And please check your email address and please signature it confirm booking with us today.
But today we already upgrade the room from the standard room to the super room today. Oh, okay. Thank you. Yes. I'm happy. Yes. The breakfast will be served from the 6 to 10 a.m. The right side the restaurant. Okay. Yes. And in the afternoon today, we would like to set up some fresh food in the room. Oh, really? To welcome the Oh, thank you. Again, Thank we you. can enter the room to set up the Sure, yes. sure. Thank you so much. How do you pronounce your name? Kawa? Yes, my name is Ha. Oh, nice to meet you. Yes, nice to meet you too. So, since sobrang aga natin, currently is 10:30 pa lang. Iwan ko natin yung luggage and then gala tayo sa labas. 1 hour later. Alright guys, so currently it is 11:04 AM. Medyo maaga kasi yung dating natin. First time ko yun like yung darating ng maaga sa sa isang accommodation. Kaya ang peg natin, ayan, maghihintay tuloy tayo ng check-in. So pwede akong bumalik mga around 1 PM. Tapos hanap lang tayo ng pwede nating kainan. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta, pero ito yon. Maganda siya, in fairness. Ayan siya guys, Mercure Hanoi Lagare Hotel. Ayan. Siyempre magkakaroon tayo ng hotel tour, room tour tsaka breakfast buffet. Ayan guys, yung room na kinuha ko, walang breakfast. Since Accor member tayo, like platinum member na tayo, automatic yun guys, libre tayo ng breakfast. Tapos sabi ni Hoa, siya yung nasa reception kanina, in-upgrade tayo into the next room category. So check natin mamaya. Actually hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Naaga pa, 2 oras pa yung gugugulin natin. Ito mga kainan na pwede. Mga guys, Vietnamese style kakain dito, di ba? Nasa upuan na maliit. What is this? Station? Meron ako nakikitang station. Hanoi Station. Ayan guys, ano to, train station? Hindi ako aware na may ganito dito. Ayan, hindi ko alam kung ano yun guys Nakalagay lang Hanoi Station. Ayan, may Highlands Coffee dito. Tapos guys, walang dito. Walang 7-Eleven sa Vietnam. Kailangan ko lang tatambayan. Actually guys, inaantok ako. Kasi ang flight natin kaninang alas 5 ng umaga. Nakaidlip naman tayo sa Pags. Pero, antok pa rin ako. Kasi nakaidlip lang din tayo sa plane during the flight. Bitin yung tulog ko. Actually, idlip lang talaga yon. Tambay kaya tayo dito sa Highlands Coffee. Gusto ko na maghanap ng makakainan sana. Checkan natin. Oo nga guys. Kasi check yung Google Map. Train station to. Alam nyo ba yung mga, di ba may mga train street na na isa sa mga attractions dito? Ito yon, sila din yun. Ano yung mga train na nagagaling dito, dumadaan sa mga train street. Nakakatuwa naman. Ayan pala may Grab bike guys. Magka-try tayo niyan, Grab bike. Actually, uhaw na ako. Dito nga muna tayo sa Highlands Coffee. Alright, so guys, bali umorder tayo ng bakshu. Remember niyo yung bakshu na gustong-gusto ko sa Danang? So umorder tayo na yan, tapos meron tayong kasamang parang bread and then water. Magpapalipas lang tayo ng oras. And isa sa mga tip ko guys, kapag pupunta kayo dito, i-check nyo maigi yung mga bills ninyo kapag magpapapalit kayo or magbabayad kayo. Kasi yung 100,000 para siyang para siyang 10,000. Magpapalipas lang tayo ng oras and then bala kong matulog. Pero mag-room tour muna tayo. Balik tayo ng mga 1 PM siguro. Meron pa tayong 1.5. Tapos kailangan ko magpahinga guys. And then bala ko mag-night market. Kung may night market sila dito, puntahan natin. Para doon rin ako kakain ng dinner. Actually, may konting lamig sa labas. Tapos pag pumapasok sa mga establishments, mainit, parang naka-heater. Katulad dito, parang naka-heater sila. Ano pala siya guys? Para siyang small version ng banh mi. Ito, mainit-init pa. Cheese and chicken, parang gano'n. Tapos ito yung bakshu. In fairness naman tahimik dito. Nasa tapat tayo ng train station. Ito na nga lang natin to. Uy, na-miss ko tong bakshu. Saan nakakalasa? Wait lang. Ito, miss.
Buti na may water ako. Ayan, nagiging lasa to. Tamis kanina. Okay, tignan nyo, oh, cute, ang liit. Tapos ang laman niya is puki-puking banh mi. Parang spread lang siya ng cheese at saka chicken. Mainit pa. Masarap siya pag mainit. Yung vlog natin ngayon from airport going here sa hotel hanggang dito sa Highlands, parang ano lang siya. Parang may masabi lang. Kasi guys, aminin ko sa inyo, di ba nag-upload tayo ng Boracay, ng Taiwan, tapos biglang nandito tayo sa Hanoi. Sobrang busy talaga ako. As in, parang sobrang busy ko mag-edit. Wala akong time mag-research na gagawin natin sa Hanoi. Though may idea na ako, tsaka may balak ako na kumuha ng mga Klook activities. Kasi nga, katulad ng ginawa natin sa Danang, di ba? Nag-hire tayo or nag-book tayo ng parang personal driver natin. Ganito rin kasi dito sa Hanoi na pwede kang mag-DIY, pwede kang mag-grab, pwede kang mag-grab bike or grab car. Pero parang pahirapan. Kaya mas okay din kumuha ng activities sa Klook. So yun ang gagawin natin. Babawi ako, pero ngayon wala akong pahinga. So ganito yung energy ko pag walang pahinga. Alam nyo na yan. Kasi palagi kong sinasabi sa inyo, pag mga ganitong inaantok ako, kailangan ko itulog. Kasi ayoko rin magkasakit. Dahil pag nagkasakit tayo, wala tayong magagawa. Ito kasing itong Vietnam, unlike Bangkok na ang daming mode of transportation, di ba? May bus, meron pang bangka, meron pang puro train, parang puro BTS. May MRT, may BTS. Kaya ang sarap pumunta from one place to another. Dito sa Vietnam, maganda naman ang Vietnam siguro kung talagang susuyurin mo. Yun nga lang, hindi ka makakapag-DIY talaga. Kailangan mag-book ka ng personal driver or Grab para makapunta ka sa gusto mong puntahan. Ganon. Kaya ang hirap kumilos. Kaya ganun. Kaya hindi ko alam kung ano gagawin natin in 3 days. Tapos pagbalik natin dito next week, alam nyo na, magsasapa tayo. At saka alam nyo guys, huwag kayong magtataka kapag kunyari ang dami-dami kong vlog sa isang lugar ko. Tulad nung nag-Hong Kong tayo, nag-Boracay tayo, nag-Danang tayo, nag-Taiwan tayo. Guys, minsan tatlong vlog ginagawa ko sa isang araw. And that's the reason why kailangan ko magpahinga right after ng travel natin. Kasi pambawi. Kasi kung hindi, bakit ako umabot? Hindi ako umabot sa next year. Ganon. So huwag kayong magtaka. Kaya ko siyang gawin. Katulad ngayon, umaga pa, di ba? 11:32. Pwede pa nga akong pumunta somewhere. Another vlog yon. Tapos, pag nakaintip na ako ng hapon, another vlog na naman sa gabi. Ganon. Ganon siya. Ay, ito pala. May nagbibenta ng po sa tapat ko. Ayan o. Yan guys yung train station ng Hanoi. Tapos ito, ayan lang o. Pag-usapan na lang natin yung mga napapansin ko. Aside from aside from walang 7-Eleven dito sa Vietnam, more on local mart lang. Yung mga tao dito malakas mag-yosi. As in. Tapos isa sa napansin ko, di ba, ang daming gwapo. Hindi ko na kinukuhaan. Kasi may mga nag-ano dyan. Nag-side comment. Flashback. Ay, ang gwapo. Uy, ang gwapo. Wait lang. Bakit ang gwapo nito? Ba't ganun? End of flashback. Basta, pang ano ko yun, pandagdag energy ko. Bahala kayo dyan. Ay, ito na lang. And guys, since panimula to ng ng Hanoi vlog, ganito may sasabihin pala ako. Shoutout dun sa mga sa mga basher natin. Uy, in fairness, may basher na tayo. Nakakatuwa. Alam mo yon, yung basher natin na feeling ko mas maaasar pa sila pag sumagot ako sa kanila. May mga comments na paulit-ulit daw ako, tapos paulit-ulit yung mga words ko, tapos ang daldal ko daw, ang dami kong sinasabi, parang hindi ko na lang ipakita yung gusto ko ipakita. Tapos meron pa doon parang wag daw ako masyadong malandi na kinukuhaan ko yung mga baby ko. Ano ba ba?
Basta ganun. Basta nandun lang sila. Pag susuyurin niyo yung mga comment section natin, mga ano pa yun, mga previous pa naman. Parang wala pa naman sa Taiwan, wala pa naman sa Boracay. Ay, meron pala sa Boracay. Si pero. Puro daw ako pero. Sabi ko, hindi, pera, kailangan ko. So, ganun. Tapos ito pa, may mga nag-thumbs down ng mga videos natin. Di ba may thumbs like, may thumbs up, parang like, ganun. Meron nag-thumbs down. Alam niyo guys, ito ha, walang kaso yun kay YouTube sa algorithm ko at saka sa channel natin. Walang pakialam sa YouTube doon. Kumbaga engagement lang yun. Tapos, dun sa mga basher natin, guys, ito ako kwento ko sa inyo. Naging independent na ako. Start ng college, humiwalay na ako sa family ko. Hanggang ngayon, kasi hiwalay ako sa family ko na tirahan. Pero syempre, ano naman, nagkikita naman kami. Tapos, may mga communication pa rin kami. At saka guys, kung sa klase, sa school, at saka dati sa mga work, palabiro na talaga ako, masayahin akong tao. Pero pag nang-asar ako, matindi. Matinding asar na tumatawa ako pero natatamaan ka na. Ganon. Tingin nyo sa mga pinagsasabi nyo sa mga comment section, maasar ako. Tatawanan ko lang kayo. Sanay na ako sa ganyan. Ako kasi yung tao na kahit sa circle of friends or basta sa circle of friends, pag na-feel ko na ang negative yung dating mo sa akin, like yung aura mo, yung vibes mo, alam mo yung, imbis na ma-absorb ko yung negativity ng katawan mo, ay, echopera. Ako kasi guys, nasanay na yung sarili ko, sinanay ko yung sarili ko actually, na alisin yung mga negative vibes sa buhay ko. Kaya kahit sa circle of friends, yung parang everyday ka na lang may reklamo sa buhay, yung hindi na natutong matuwa, or kahit man na magpasalamat sa simpleng bagay, mga kahit in general ay, elbow ka sa akin. Since sobrang masayahin ako ng tao, gusto ko lang palaging positive guys, yung outlook ko sa buhay. Kahit nga may problema ako alam mo yun, na hindi ko siya, ayoko siyang dibdibin, ayoko siyang problemahin. Gusto ko kasi, parang kahit may problema ako, ay, positive pa rin tayo kasi alam ko, dadaan lang yan. Ganon yung personality ko. Unless na lang talaga may problema ka ha. Iba kasi yung problema sa pag-iinarte araw-araw sa buhay mo, di ba? Yung kunwari, ano ba yan? Ganyan, puro ganyan na, ang init. Mga simple bagay. Ayun ako. Kaya yung mga basher, anong gagawin natin? Ay, meron pa kang nagsabi nun, no? Sabi niya, yung sa Nagboracay tayo, di ba? Parang tinuro ko sa inyo kung ano yung kung saan yung bridge, connecting bridge ng airport going to sa mga hotels. Kasi guys, pag nag-airport tour tayo, tinuturo ko lang siya palagi, di ba? Na hindi ko alam na kung ano yung hotel, na mga nandun, kasi nga hindi ko naman dinadaanan yun, hindi ko pinupuntahan. May nag-comment ba naman na, taga-Diyan kayo, Pilipino kayo, hindi nyo alam? Parang mga ganun, kailangan ko ba malaman? Eh, hindi nga ako dumadaan to. Yung mga ganun, di ba? Kasi karamihan sa mga tao, mema lang, may masabi lang. Eh, ako pa. Ako pa ba? Comment lang kayo ng comment, bahala kayo dyan. Basta, hindi na ako tinatablahan ng mga ganyan. Kayo magsasawa. At saka ano lang yan kahit kaninong mga content creator, hindi naman nawawalan ng bashers talaga, di ba? Kung hindi nyo gusto, kunyari, hindi nyo nagustuhan yung pinakita niya or hindi nyo nagustuhan yung ginawa niya, pwede kayo mag-unsubscribe, tapos move on na. Ganun. Hanap kayo na ibang content creator, di ba? Kasi hindi naman kayo tatagal sa isang video or hindi nyo papanoorin kung hindi naman interesting, di ba? O ayan may topic na tuloy tayo. Actually kasi ito, nasabi ko na to guys nung nasa Danang tayo kaso hindi ko na-upload yung video na yon. Kaya uulitin ko na lang yung mga topics na na-discuss ko sa video na hindi natin na-upload. Masaya kaya pag may basher. Alam niyo yung may twist yung buhay. Oo, nakakatawa. Basta yun sa mga namimit natin guys. Ang dami nating namit sa Boracay. Tapos may mga namit din tayo sa Taiwan. Basta kahit saan guys, ay may mga namimit pala ako sa mall, nakakatuwa. Si baby tatawid. Ayan hindi ko na papakita. Ako na lang, bala kayo dyan. Ayun, going back. May mga namit din pala tayo sa mall, nakakatuwa guys. Shoutout sa inyo Uy guys, basta pag pina-follow nyo ako, tapos nakakakulitan ko kayo, friends na tayo Ganun ako, so super friendly kasi ako guys. Basta nakausap ko na kayo sa chat, mga ganyan. Wait, tapos ito pala, ano naman? Ano ba? Sa mga friends natin dyan,
na kumbaga parang maraming tinatanong sa akin about sa mga upcoming travels ninyo or sa mga upcoming, basta kung may trip man kayo, okay lang naman na sagutin natin, pero wag naman yung to the point na pati yung itinerary ninyo ako gagawa ha. Hindi po ako tour provider. Content creator po ako, hindi po ako agency. Ang gawin nyo, pwede kayong gumawa ng itinerary ninyo, tapos isa nyo sa akin, tapos i-check ko kung okay ba yun or hindi. Ganoon. Huwag naman yung pati yung pagbubook, ako pa rin. Sige, hintayin nyo. Parang next year, baka magtayo ko ng tour agency. Charot lang. O diba, may topic na tuloy tayo. Sasama natin yan para pagbalik natin doon, another vlog na for check-in, diba? Pangalawang vlog agad. Basta wala akong kalam-alam dito guys sa Hanoi. May mga nakikita akong mga nagpupunta sa train street. Basta ang ginawa ko or ang gagawin ko, mag-research ako guys sa Klook. Gagawin kong reference si Klook. Yun sa mga, parang susundan ko kung ano yung pinoprovide na mga activities ni Klook dito sa Hanoi. Pero syempre, iba pa yung Sapa. Saka na natin pag-usapan yung Sapa pag nandun na tayo. Kasi po problemahin ko pa yung 6 hours guys na biyahe from Hanoi to Sapa. Doon naka-sleeper bus naman tayo. Ang doon is grabe akong humili. Ala, nagising ako guys. Nawala yung antok ko dito. Ang tapang ng coffee. Pero mas matapang yung gatas. O in fairness, ang tahimik dito ha. Ako lang yung maingay. Nakakatawa naman. Yung experience ko pala, from galing tayo ng Danang and then nandito tayo sa Hanoi, yung Danang is more on relaxing and more on tahimik. Tapos hindi masyadong ganong karami yung sasakyan. Dito sa Hanoi, ang daming sasakyan. Tapos city na city ang peg. Halos from airport going here sa old quarter, puro buildings, puro bahay, ganon, puro buildings, hindi nawawalan. Tapos may mga nadaanan na tayo ng mga tourist spots or attractions na nakikita ko palagi sa TikTok. So at least alam ko na malapit lang siya dito. Pero maganda tayo, kumuha tayo ng Klook para at least sa mga first time dyan, yung mga nag-aabang ng natin, ng vlog about Hanoi, let me tell you guys na pwede naman kayo mag-grab, pwede kayong mag-book ng private tour or private car, pero mas okay kung magbubook kayo ng legit na tour provider. At least, wala na kayong problema. Hoy, hindi dahil sa pinopromote ko yung Klook ko ha. Doon tayo sa kung saan kayo mapapadali yung kung saan mapapadali yung bakasyon ninyo. Kumbaga, kung saan mapapadali yung buhay ninyo. Bale, kung saan convenient, yon, at magiging komportable kayo dito sa Hanoi. Ang dami ko nakikitang Grab driver, like Grab bike. Tapos ito pa pala. 'Di ba unang impression ko nung dumating tayo sa Danang is ang dami kong gwapo agad nakikita. Dito may pailan-ilan lang. Para feeling ko yung mga gwapo nasa Danang. Tapos syempre may kakaroon pa tayo ng Saigon guys. Separate vlog na yun. Ibang month na yun. Basta magkakaroon pa rin tayo. At least na-try natin yung tatlong city dito sa Vietnam. Yung Danang, Hanoi at saka Saigon. Bali yung Danang guys, meron siyang Bana Hills. Yung Hanoi naman may Sapa. Tapos I'm not sure pa dun sa Ho Chi Minh or sa Saigon. Kasi dito pala sa Hanoi, pwede ka rin mag-Halong Bay. Okay? Guys, babalik ako ng Danang ha. Binibigyan ko na kayo ng heads up kasi nung punta natin, di ba, lalo na yung sa Bana Hills, medyo maulan. Tapos may mga hindi rin ako nagawa. Kahit nasa Danang tayo sa Hoi An, hindi ko na-try yung sa Lantern. Tapos hindi ko rin na-try yung fire show ng Dragon Bridge. Tapos hindi ko rin na-try yung summer season sa Bana Hills para at least mapakita ko sa inyo talaga yung kung gaano kaganda siya. Sana, pagpunta natin doon, maganda yung panahon. Kasi kung hindi, wala tayong magagawa. Tapos pala guys, ito, ang dami ko naiisip, naalala niyo yung nag-Taiwan tayo, di ba? May na-meet akong couple, lovely couple, si Catherine at saka si Brian. Napag-usapan pala namin guys, nung time na yon na parang same month kami nandito or same week kami nandito sa Hanoi. Tapos, nung sinabi ko sa kanila na mag-i-stay ako din sa Mercure Lagare, parang nabanggit nila na parang dito rin sila mag-i-stay. So, I hope na makita ko sila.
sobrang ganda nung ano nila guys. Like, alam mo yung enjoying life na talaga sila. Kasi nga matatandaan sila guys. So parang, alam mo yun, ayoko naman hintay yung time na ganun ako katanda para lang mag-enjoy ako, di ba? Kumbaga parang hintayin ko maging 70s ako para lang mag-start ako mag-enjoy sa buhay. Grabe, ang ganda. Ang ganda nung usapan namin nung time na yun. Binabalik tanaw ko lang. Basta, masaya. Masaya sila. So actually, ganun na lang. Sige, balik tapusin na natin itong vlog na to. So, I think itong vlog na to is yung getting around the airport, yung Noybay International Airport. Tapos dito, sa pagkain natin, sa Highlands Coffee. Tapos nagkwentuhan lang tayo. So, I guess, hanggang doon lang muna. And then, next vlog natin will be the room tour. Tapos mag-hotel tour tayo, tsaka breakfast buffet experience. Try natin mag-night market mamayang gabi agad. Pag nakatulog tayo. Kasi gusto ko matulog talaga muna. Okay? So, that's it guys. I hope na-enjoy nyo. And kahit medyo mababayo lang yung energy natin for this vlog. Kasi gagaling tayo sa sakit, diba? May umuubo pa ako. Kumbaga parang ano na lang, makati na lang pag tumatawa ko. Kaya napapansin nyo pag tumatawa ko, hindi yun talagang yung tawa ko na origin na ano. Kung saan nyo ko nakilala, yung gano'n. Ayan, nangangati. Parang gusto ko magpamassage. Ay. Wala ko tiyatawanan ako eh. Charot lang. Nangakaway. So yun lang guys. Tapusin muna natin dito. And then, syempre, paki-like itong video na to. Kasi for sure, hindi nyo rin alam yung gagawin nyo pagdating nyo sa Hanoi. Kaya at least meron na kayong idea sa airport pa lang, di ba? So yun guys. Tapos, we'll see you tomorrow. And syempre, kung gusto nyo masubaybayan yung ating magiging Hanoi vlog or Hanoi journey, please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin. Enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment. You will never get to this age again, so please do whatever makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you tomorrow. Nagpapakyut. Hoy, ang payat ko na. Bukas na nga. See you tomorrow. Bye-bye. Mama. Chup-chup.